Magandang araw. Atin tunghayan ang liham ng isang viewer sa ibang panig ng planeta. Without further ado, let's go mga Chonggo. Holler, Kuya Chonggo. Bago ang lahat ay binabati kita ng, Hola, at kumusta ka dyan sa Mississippi, Illinois? Sumulat po ako para ibahagi ang isang uri ng taong nabubuhay sa kasalanan at pagpapanggap. Gusto ko po sana ibahagi ang kwento ng lalaking maitim na ang budi ay tsako pa ang batok. Ang hugis butete na ito, ay tawagin na lang po natin, Ship O. Ang tao po na ito ay bida-bida at may problema sa pag-iisip dahil taliwas ang kinikilos sa kanyang mga sinasabi. Pakitang tao ngunit obvious naman na hindi niya malinlang ang matatalino at normal ang pag-iisip sa paligid. Ang tao na ito ay madalas nagdarasal na parang kulto habang nakaharap sa bintana ng kapitbahay at nakalutang ang matataba nitong daliri kunyari ay nakapikit at bumubulong na kahilan tulad ng gumagawa ng nakakapanindig balahibo ng kakaibang orasyon ngunit ang katotohanan ay delikado ito kasama dahil high blood at kahit anong oras ay pwede ito makapatay at nagbabago ang anyo kapag nagagalit. Tila gurilya at demonyo ang hitsura kung titignan at napakabaho rin ng bunganga nito. Dahil sa pagiging overweight nito, makupad ito kumilos, hingal na hingal at laging sumisigaw. May diabetes din ito at sakit sa bato kung kaya sa gabi ay madalas ito umiihi sa kasilyas, nagbubukas ng ilaw at nang bubulahaw. Parang dinosaur kung matulog sa sobrang lakas humilik dahil mataba ang leeg nito at minsan ay humihintong ng ilang segundo ang paghinga at pawis na pawis dahil sa sakit nito sa puso, kidney stones, at diabetic symptoms. Sobrang baho rin kapag ito ay katabi dahil bukod sa singaw ng katawan nito ay malansa rin at umaalingasaw ang mga sugat at galis dahil sa daming internal diseases kung bakit ito ay unti-unti nang nababaliw at sana ay hindi ito atakihin sa puso o cardiac arrest. May saltik at siraulo nga ang mamang ito dahil sa kabastusan at ugaling squatter nito ay imbis na magtakip ng mabahong bunganga ay humaharap pa sa tao kapag uubo at proud pa sa kagaguhan na ginagawa na mahahalata mo talagang walang pinag-aralan, crumby at mahinang nilalang dahil hindi na ito nawala ng ubo at plema. Ang isa pa sa ugali nito ay mahilig mangharas at bayulente bukod pa sa pagiging bully nito at nagkakalat ng chismis at lebelos act na tanda ng kamangmangan nito at pagiging ignorante sa legality ng batas. Lagi rin itong sumasabat sa usapan at KSP na tila may gusto lagi patunayan dahil walang bilib ang mga tao at hindi naniniwala sa kanya dahil sa pagiging sinungaling at tuso nito. Nakakakilabot ang mga pinaggagawa nitong si Ship O, dahil habang umiinom ng gin ay nanunood ng imas at tila binababoy at binabastos ang simbahang Katoliko. Malakas din ito magpatugtog ng mga religious song na palatandaan ng huwad at pagtatago sa likod ng maskara dahil ito ay demonyo dahil sa pagiging pika nito at kapag nakipag-usap sa telepono ay iskandaloso at ugaling squammy na mga salita ang maririnig habang nanlilisik ang mga mata at pulang-pula. Animo ay isang barangay ang kausap at dahilan na rin ito ng paglipat ng atensyon ng mga tao sa kanya at pagtaasan siya ng kilay dahil sa kawalang modo at taga-bundok na style nito. Ang nobya nito ay iskandaloso rin at kilalang marites sa kanilang baryo kung kaya ang mga anak nito ay pinagpapatuloy na lamang ang namana at maling nakasanayan na doktrina ng mga magulang sa tuwing nagpapakita ng balasubas na ugali sa kapwa. Dapat na pag-ipunan ng pangpiyansa ang anak nito dahil sa pinapamalas na kakaibang ugali bata pa lamang. Maitim na talaga ang bungo nito ni Ship O dahil sa mga kwento nito ng pamamaril bukod pa sa koneksyon sa taong nakapatay ay tila pinagmamalaki pa nito upang katakutan siya. Ang ugali nito ay madalas tumatawa ng mag-isa kahit corny at wala naman nakakatawa suddenly ay bigla na lang iiyak at magwawala kung bakit ito iniiwasan ng mga kasama dahil natatakot sa kapreningan nito at pagiging weirdo. Sa sobrang sama ng ugali nito, masyadong hambog, hilig makipagtalo at masyadong magulang sa trabaho ay tinatabla at hindi na ito niyaya kumain at iniiwan sa workstation. Feeling nasa Tagaytay Highlands ang mamang ito dahil sa taglay na hangin at kayabangan. Sa tuwing kakain ay nakikipag-unahan ito sa pagkuha ng foods isang bandehado ang lakas lumamon at sa hapagkainan ay tila asal baboy na ngumangasab pa at nalalaglag ang sabaw kung bakit nawawalan ng gana kumain ang ibang tao. Hindi rin ito marunong gumamit ng serving spoon na akala mo ay siya lang ang tao sa mundo kaya mabilis mapanis ang mga pagkain.
Mahilig din ito kumain ng kung ano-anong hayop kaya malansa ang singaw ng katawan nito at hindi na nawalan ng virus at bakterya sa hangin. Napakadugyot ng lababo at maraming sebo, nanlilimahid din ang casillas dahil mismong Hs nito ay sumasabit sa inidoro at naninilaw rin dahil sa madilaw nito na ihisanhin ng kanyang mga sakit sa katawan at nakasanayan na pamumuhay. Sa sobrang taba at itim nito ay perfect itong gumanap na karakter ni Damulag sa Doraemon, dahil bukod sa kamukha nito ay kaparehas din ng ugali at katangian. Nakakainsulto rin ito tumingin dahil susundan at tititigan ka mula ulo hanggang paa na parang nang iinsulto at siya ang may-ari ng sanlibutan. Sa tuwing nag-iinom ito ng MP ay maingay ito at pasiklab lagi sa mga kainuman at gusto niya ay siya lagi ang sentro ng atensyon dahil KSP o kulangot sa pader ang tao na ito. Madalas din ito pakialaman ng mga tao sa paligid kung bakit madalas itong may kaaway at dahil sa pagiging makitid ng utak nito ay pinagtutulungan layuan at tablahin dahil mapanganib itong tao na ito kung hindi iiwasan dahil maaring makapatay ito nang hindi inaamin dahil sanay ito sa kawalang hiyaan. Animoy security guard kung kumilos ang tao na ito dahil bukod sa mahilig manita at makialam ng buhay ay bantay sa lakay din ito at mahilig manglamang ng kapwa. Sa tanda nitong si Sheep-O, ay hindi man lang marunong magsaing at laging nasusunugan ng kanin kapag nagluluto. Ang mga lutong ulam nito ay malansa, sobrang alat at napakadumi ng pagkakaluto. Mismong plato at pinagkainan nito ay hindi mahugasan at talagang inutil dahil hindi man lang marunong magwalis ng sahig kahit nahihigop niya na lahat ang mga alikabok sa kadugyutan niya at madalas na pagkakalat ng basura na pinupulot, kinakalkal at hinahakot niya rin galing sa labas. Ang dirty ugly monkey boy na ito ay mahilig sa mga bayaring babae dahil wala naman magkakagusto at papatol sa katangian nitong baduy manamit, Bisaya pumorma, maruming tao at nakakadiri. Huwag na magtaka kung isang araw ay mat-raised ito may nakakahawang sakit ngunit madalas sinasabi lang nito ay, hindi naman ako yun. Malala at ayaw magpaawat sa kamanyakan nitong si Sheep-O, at ang hilig sa porn na pinagkakaingatan ay dinala sa ibang panig ng mundo at ito ay kanyang natatanging gallery collection at isinabuhay ito sa pamamagitan ng mga bearang babae. Ngayon ay nag-level up na ito maging ang lalaki ay banibiro at hinahawakan niya sa maselang bahagi ng katawan na hindi niya alam na isang uri ng sexual assault na maari siya manghimas ng rehas at mabilanggo ngunit tatawanan niya lamang ito sa pagiging mangmang at ayaw paawat sa katangahan at kabobohan. Totoo ang kasabihan na kung sino pa ang maingay ay siya ang latang walang laman at maihahambing din ng taong ito sa ilog na maingay dahil mababaw. Napakalalaking tao ay tsismoso at mahilig magtahi at magkalat ng mga balitang huwad at ang ugali pa nito ay maghanap ng simpatya at kakampi kahit maling-mali na ang ginagawa. Ang hayop na ito ay masahol pa kay Satanas at pinsan ng Diablo dahil ang mga taong hindi niya ka-level at hindi mauto ay tinuturing niya kaaway. Lahat ng kababuyan, kawalang hiyaan, at pagiging toxic na nilalang ay taglay nito ni Sheep-O, kaya dapat lamang ito layuan, iwasan upang hindi na makapangbiktima at maaring nakaabang na ang kulungan o mental hospital sa taong ito. Hanggang dito na lang po, salamat sa pagbabasa ng aking liham Kuya Chongo. God bless and more power dyan sayo sa Illinois, Mississippi. Ingat, Muaps Kuya Chongo.